جزاك الله خيرا يا أميرنا وشيخنا الحبيب. Nakikita ba yun ako? Yung, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Sallallahu wa sallam ala abdihi al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, una sa lahat ako'y nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Karang oras ito, lagi natin lagi nating alalahanin $100 how much? Sandali lang. Anak po sana po. Sandali lang. Ganun. Lagi nating alalahanin, hindi lahat ng mga tao ay biniyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ganitong klaseng mga biyaya. Tapos ito, nagpapasalamat din sa ating mahal na Ustad, Amir, at kaibigan, si Sheikh Abu Bakar, sa kanyang mga sipa, kanyang pagpursige sa pagbuo ng ganitong klaseng mga tipon-tipon ng ibang pinag-uusapan, di ba na lamang kada sila ng Allah Subhanahu. Ang paksa po natin ngayon na sinabi ng buting Ustad ng oras. Patungkol sa kahalagahan ng oras, sa kahalagahan sa buhay ng isang Muslim. At kabilang sa ating mga tatalakay ngayong gabi ay ang kahalagahan ng biyayang oras na ilang halimbawa ng wastong paggamit nito. At ilang anyo ng pag-aaksaya ng oras sa ating panahon ngayon. At dalawang kahalagahan ng siyang tao at pag-aaksaya sa pananampalataya sa Islam. Sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, "Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala fariga la fi amal ad-dunya wala fi amal al-akhirah." Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, وقال ابن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيس بحبه وأراه أسهل ما عليك يضيع. At sinabi ni Ibn Hubayra, ang oras ay pinakamahalagang bagay na dapat mong ingatan. Ang oras ay ang pinakamahalagang bagay na dapat mong ingatan. Subalit ito ang pinakamadaling mawala sa iyo, pinakamadaling mawala sa isang tao. Mula sa dalawang pahayag na nabanggit natin kanina, naunawaan natin ang pagkamuhi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa pagiging walang ginagawa, sa pagiging
pagkakaroon ng bakanteng oras at pinatunayan ni Ibn Hubayrah na ang oras ay mahalaga at dapat nating ingatan ito. Subalit ito rin ang pinakamadaling mapabayaan ng mga tao. Ang oras ay napakadaling mapabayaan ng mga tao. At dahil sa kahalagahan ng oras, inilaan natin ang pananalita na ito sa muhadarang sa gabing ito na upang ipaalala sa atin ng kahalagahan nito, kahalagahan ng oras at magbigay ng babala laban sa pag-aaksaya nito, laban sa pag-aaksaya ng oras. Yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating malaman na lahat na ang Islam ay tinuturing ang pagiging walang ginagawa, yung bakanteng oras, yung free time, bilang isang biyaya na maraming mga tao ang nagpabaya dito. Maraming mga tao na nagpabaya dito. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صحيح البخاري ولكن عبد الله بن Abbas radhiyallahu anhuma sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, may dalawang biyaya na maraming tao ang nalulugi. Maraming mga tao na ay nalulugi. Ano ang dalawang yon? Yun ang kalusugan at ang bakanteng oras. Kalusugan at bakanteng oras. Ang dalawang ito ay biyaya mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil sa dalawang ito ay maraming mga tao ang nagpapaya at nalugi sa dalawang ito. Ni'am Allah azza wa jalla ala ibadihi kathiratun la tuhsa. Kama Allah Ta'ala. Sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay napakarami. Hindi lang itong dalawang ito. Subalit ang ating tatalakay ngayong gabi ay ang dalawang ito. Subalit kung ating bibilangin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin kayang bilangin dahil sobrang napakarami mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin at kung inyong bibilangin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ninyo ito kayang bilangin. Hindi niyo ito mauubos. Walang sino man ang may kakayahang bilangin ang dami ng mga ito, ang dami ng mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na isinagkaloob sa atin. Kaya ang nararapat sa isang tao, nararapat sa isang alipin, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalampas. Pinapalampas niya ang pagkukulang ng kanyang mga alipin. Sa pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alipin. At siya ay maawain sa kanila sa kanyang mga alipin. Hindi niya ito pinuputol ang kanyang kabutihan sa kanila. Na kahit pa na hindi niya ito sinasamba, na kahit pa ito na hindi niya ito sinusunod na ang kanyang mga ipinag-uutos. At hindi niya sila agad pinarurusahan dahil sa kanilang pagkukulang. Bagkus ay nalulugod siya kahit sa kaunting pasasalamat mula sa kanyang mga alipin. At ginagantimpalaan niya sila sa napakaraming gantimpala para dito sa kakaunting pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakit na ito ay kinabatid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang dakila at mahalagang biyaya na napakaraming mga tao ay nalulugi dahil dito. Dahil hindi nila pinapahalagahan ang mga ito at hindi sila nakikinabang mula rito sa kanilang buhay sa mundo at sa kabilang buhay. Ito ay ang kalusugan ng katawan at ang kaluluwa at ang kanilang lakas.
at ang bakanting oras. Kung saan ang tao ay malaya mula sa mga abala. Sila ay malaya sa mga abala ng kabuhayan at mga alalahanin sa buhay at nagtatamasa ng kapanatagan at katiwasayan. Ang dalawang ito ay napakahalagang biyaya na hindi sa pinakahalaga ng marami ng mga tao sa tamang pagkakahalaga. Itinuturo din dito sa hadith na ito na ang tao ay hindi magkakaroon ng tunay na pagkakataon para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na kung siya ay nasa kalagayan ng kaginhawaan at may mabuting kalusugan. Maaaring siya ay may yaman, ngunit walang kalusugan. Mahina ang kanyang pangangatawan. O di kaya, may kalusugan, ngunit abala naman siya sa paghahanap buhay sa mundo. Kaya wala siyang oras pa magsasaliksik ng kaalaman at sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, pasalamatan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil itinuturo din ng hadith na ito na ang tao ay hindi magkaroon ng tunay na pagkakataon. At maaring siya ay may yaman. Kaya ang sino man na pinagkalooban ng dalawang ito, kalusugan at bakanteng oras, ngunit naging tamad sa pagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tunay na nalugi at talunan sa kanyang kalakalan dito sa mundo. At ang hadith na ito ay malinaw na hindi kaya tayong samantalahin ang mga biyayang ito, ang kalusugan at bakanteng oras. At iba pa, at gamitin ang mga ito sa mga gawain na kung saan na ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, ang hadith na ito ay sahih, na malinaw sa realidad. Maraming tao ang nalulugi sa kanilang kalusugan at sa kanilang bakanting oras. Ang kahulugan ng ito ay hindi nila ginagamit ang kanilang kalusugan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa mga bagay na makikinabang sila sa mundo at sa kabilang buhay. At hindi rin nila ginagamit ang kanilang bakanting oras sa pakikinabang na bagay, kundi nasasayang lamang ito sa mga walang kabuluhan o sa sobrang pagtulog at sa mga katulad kanito at sa mga iba pang mga bagay. Wala silang ginagawa sa panahon ng kanilang kalusugan na magpapalugod sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. O makikinabang ang ummah mula rito. Gayon din sa kanilang bakanteng oras, nasasayang lamang ito. Nasasayang lang ang kanilang kalusugan at ang kanilang bakanteng oras. Kaya't nararapat sa isang mananampalataya ay pahalagahan ang dakilang biyayang ito. Gamit ang kanyang kalusugan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtupad sa kanyang mga ipinag-uutos, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, at pagsusumikap sa lahat ng mga kabutihan. Tulad ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagdidikir, pagtasbih, pagsabi ng subhanallah, pagtahlil, ng la ilaha illallah, pagtahmid, alhamdulillah, pagtakbir, Allahu Akbar, pagdalaw sa mga may sakit, pagtulong sa kabutihan, pag-uutos sa mabuti at pagbabawal sa mga masama. At pagkikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak at pagbisita sa mga kapatid na mananampalataya at iba pang maraming anyo ng kabutihan tulad ng ating mga nabanggit na ito. Iyon din ang kanyang bakanting oras. Gamitin ito sa pagdarasal, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin ito sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagbabasa ng Quran at pagsasaliksik ng kaalaman. Huwag niyang halaang masayang ang pagkakataong ito. Ganyan ang isang tunay na mananampalataya. Ganyan ang may malinaw na pananaw sa buhay. Iniingatan niya ang kanyang mga oras, ang kanyang bakanting panahon, at ang kanyang kalusugan sa mga bagay na makikinabang siya sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang pinag-iingan niya ng tulong. Ito sabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah.
Hindi ito naunawaan ng mga tao. Ang tunay na halaga ng biyaya ng kalusugan. Tandaan po natin yan. Hindi naunawaan ng tao ang tunay na halaga ng biyaya ng kalusugan maliban na lamang sa nakaranas ng sakit. Maliban na lamang sa mga taong sila ay dumaranas ng sakit. Ayun din. Hindi rin nalalaman ng kahalagahan ng bakanting oras kundi sa mga taong laging abala sa paghahanap buhay o anumang bagay na nagpapaabala sa kanila dito sa mundo. At yan ang dahilan kung bakit inutos ng Islam na maghanda para sa panggawa kaagad pagkatapos na makumpleto ang isang naunang gawain. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'idha faragta fansab." Kung kaya kapag natapos ka na sa pagiging abala mo sa makamundong gawain, ay magpunli ka sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, at tungo sa kanya ng iyong Rabb na tagapaglikha ng bukod tangi, ay hangarin mo ang anumang nagmumula sa kanya ng mga biyaya. Ay idha faragta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta alaqatiha fansab ila al-ibadah. Ibig sabihin, kapag natapos ka na sa mga gawain at alalahanin ng mundo at nakalaya mula sa mga nagpapaabalang iyon, italaga mo ang iyong sarili sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isaalang-alang natin na ang tao ay buhay na ito ay patuloy sa pagsusumikap hanggang sa makaharap niya ang kanyang Panginoon. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, "O tao, tunay na ikaw ay nagsusumikap tungo sa iyong Panginoon ng buong pagsisikap at tunay na makakaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala." O ikaw na tao, walang pag-alinlangan na ikaw ay bumabalik patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kasama ang iyong mga gawa at pagkilos. Kasama ang iyong mga ginawa dito sa mundo, mabuti man ito o masama. Isang katiyakan na pagpapalik na kung saan makakatagpo mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon, ang araw na muling pagkabuhay muli, na kung kaya huwag mong isipin na mawawala ang kabayaran mula sa Kanya bilang kagandahang loob o katarungan. Dahil dito, nakakapagtaka ang iba kapag ninais na magipagkasundo sa isang tao o makipagkita ng isang oras, ang sagot niya ay, "O kailan mo gusto? Wala naman ako sabi ng ginagawa, alhamdulillah." O di kaya sabihin niya, "Wala akong pinagkakaabalahan ngayon. Sige, anytime pwede tayo magkita." Hanggang saan ang ganitong antas na tayo tinatamaan ng kawalan ng trabaho? Walang ginagawa. Walang layunin sa buhay. Lumilipas ang mga araw ng walang plano, namumuhay ng walang kabuluhan. Wallahu azza wa jalla yaqul, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un?" At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, sa malapit nitong kahulugan, akala ba ninyo na kayo ay dinikha lamang ng walang kabuluhan? At kayo ay hindi babalik sa amin, hindi babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na hari ng kataasan na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoon ng dakilang trono. Dahil sa kahalagahan ng oras, na ito ay sa pangailangan na ito gamitin ng tama, gamitin po natin ito ng tama, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Sumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa iba't ibang talata ng Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa mga oras. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Ay matatagpuan din sa suratul Asr. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng al-asr, ang oras, katotohanan ang tao ay nasa pagkalugi. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala,
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Sinabi pa niya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng Fajar, bukang liwayway, at ng 10 gabi, at ng pantay, at ng kakaiba, at gabi ng kapag ito ay lumipas. At sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wad-duha wal-layli idha saja, sa pamamagitan ng ad-duha, ang umaga kapag maliwanag, at ng gabi kapag ito ay tumahimik at lumaganap ang dilim. Sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wan nahari idha jallaha. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng araw at ng liwanag dito, at ng buwan na kapag ito ay sunod dito, at ng maghapon kapag ito ay nagliliwanag. Sama ta'aksara bil asr wal fajr wal duha wa bin nahar wa bil layl. Wa kullu hadha min az-zaman alladhi yajibu alayna istighlaluhu fil mufid. Kaya tumumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng al-asr, ang oras ng fajar, bukang liwayway, ng ad-duha, na umagang maliwanag, an-nahar sa hapon, at layl sa gabi. At lahat ng ito ay bahagi ito ng panahon, sa mga oras kararapat natin gamitin sa makabuluhan at sa kapakipakinabang ng mga bagay. وحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاغتنام أوقاتنا فقال. At hinihimok tayo ng sallallahu alayhi wa sallam na pahalagaan at gamitin ng tama, gamitin ng wastong ating mga oras. Kanyang sinabi ni Professor Sallam, samantalahin ang 5. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Samantalahin ang 5 bago pa dumating ang 5. Sinabi ni Professor Sallam, samantalahin ang 5 bago pa dumating ang 5. Shababaka qabla haramik. Ang iyong kabataan, samantalahin mo ito bago pa dumating sa iyong katandaan. Wasihhatu qabla saqamik. At iyong kalusugan bago pa ang iyong pagkasakit. Samantalahin mo ang iyong kalusugan bago pa na ikaw ay mawala na iyong kalusugan, ikaw ay nagkakasakit na dahil sa katandaan. Wa ghinaka qabla faqrik. At samantalahin mo rin ang iyong kayamanan bago pa dumating sa iyo ang iyong kahirapan. Wa faragha qabla shughlik. At samantalahin mo ang iyong libreng, bakanteng oras bago pa dumating sa iyong pagkaabala. Wa hayasaka qabla mautik. At samantalahin mo ang iyong buhay. Habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, bago ang iyong kamatayan, bago dumating sa iyo ang iyong kamatayan. Ay iqtanim lahdata faragika qabla an tasghal. Ibig sabihin, samantalahin ang sandali ng iyong libreng, ng iyong bakanteng oras bago pa maging abala. Samantalahin mo ang bakanteng oras na ngayon na kung saan samantalahin mo ito sa pagpaparami, sa pag-aalala, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pinayuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ummah na samantalahin ang pagkakataon sa buhay upang maghanda para sa kabilang buhay, sa pamamagitan ng pagpuno ng oras sa pagsamba at kabutihan. Sapagkat ito ay ang tunay na buhay ng tao sa mundong ito. At ito rin ang kanyang yaman para sa kabilang buhay. Sa hadith na ito, sa hadith nating nabanggit kanina, sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, sunggaban mo, samantalahin mo, mula sa salitang pagkamit o pagkuha ng gantimpala at biyaya. 5, ibig sabihin, 5 kalagayan na kinasasadlakan ng tao. Na layunin ay paalalahanan at ipaalam ang mga pagkakataon na dapat pakinabangan ng buhay ng tao. Bago ang 5, ibig sabihin, bago dumating ang 5 bagay na inaasahang darating sa hinaharap. Ang una, ang iyong kabataan bago ang iyong pagtanda. Samantalahin mo ang iyong kabataan bago pa dumating sa iyong katandaan. Samantalahin ang panahon ng lakas at sigla
ng kabataan sa pagsamba at sa paggawa ng kabutihan bago pa dumating ang katandaan at kahinaan sa pagsunod. Ay yung pangalawa, ang iyong kalusugan bago ang iyong pagkasakit. Samantalahin ang paggawa ng mabubuting gawa habang malusog pa bago pa hadlangan ng sakit at karamdaman. Gamitin ang kalusugan sa pagsamba upang sakali magkaroon ka ng kakulangan sa oras ng pagkakasakit ay mapuunan mo ito. Ay mapunuan mo ito. Kayamanan bago pa ang iyong kahirapan, samantalahin ang kakayahan sa paggasta sa landas ng kabutihan, sa kawang gawa, at sa mga gawain na uko sa kabilang buhay bago pa mawala ang yaman sa buhay o bago pa dumating ang kamatayan. Na kung kailan hindi na maaaring magbigay, kung kailan hindi ka na pwede magbigay ng sadaka, ay sino pa magbibigay kung patay ka na? Kaya habang buhay ka pa, samantalahin mo ng iyong yaman sa mga panahon na ngayon ay magbigay ka ng kawang gawa, magbigay ka ng sadaka. Bago pa dumating sa iyo ang kung hindi ka na pwede magbigay. Hindi kaya bago ang paghihirap o kaya ang pagiging dukha, pagiging mahirap na kung saan wala ka nang maaaring ibigay. At ang iyong libreng oras, bakanteng oras bago pa maging abala na dapat gamitin ng tao ang kanyang mga panahong walang gawain sa paggawa ng mabuti bago pa siya abalahin ng iba't ibang mga bagay gaya ng pag-aasawa, pagkakaroon ng mga anak, paghahanap buhay at iba pa mga bagay na kung saan nagbibigay abala sa kanya. Ang iyong buhay bago ang iyong kamatayan. Samantalang buhay sa gawa ng mabubuting gawa bago pa dumating sa iyo ang kamatayan na kung saan hahadlang na sa iyo sa lahat ng mga gawain. Kung saan hindi ka na maaaring gumawa ng mga mabubuting gawain dahil ay dumating na sa iyo ang kamatayan. Ang limang ito ay tunay na hindi lubos maunawaan ang kahalagahan hanggat hindi pa nawawala sa isang tao. Wahakala kana da'bus salafus salih. Ganito rin ang gawain. Ganito rin ang naging gawain ng mga unang mga salaf, ng mga matutuwid na naunang henerasyon. Sinabi niya Hasan al-Basri, rahimahullah, Adaraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum ala darahimikum wa dananirukum. Sinabi niya Hasan al-Basri rahimahullah, naabutan ko ang mga tao na sila ay mas mahigpit sa pag-iingat ng kanilang oras kaysa sa inyo, sa pag-iingat ng inyong mga dirham at ng dinar na mga kayamanan. Ito ay sinasay mula sa kanilang mga buhay, ang kamanghang-mangha, sipag at pag-iingat ng kanilang oras. Hanggang sa napag-iwanan sila ng napakaraming, nakapag-iwan sila ng napakaraming mga aklat na mga libro, na kung saan ay nakikinabang tayo hanggang sa mga oras na ito. At mga kapakikinabang na kaalaman, tulad na lamang si Al-Biruni na matay noong 440 Hijra na halos hindi nahihiwalay sa kanyang kamay ang pagnulat. Ang kanyang ballpen at ang kanyang mata ay lagi nagbabasa at kanyang puso ay ilang sa pag-iisip. Marunong siya sa limang wika ng Arabic at iba pang mga wika. Siya ay nakataka ng higit 100 na 20 volume ng mga aklat na sa iba't ibang mga larangan. At nagbilin ang isa sa mga salaf sa kanyang mga kasamahan. Asa ba'du salafi ashabahu faqala idza kharajtum min 'indi fatafarraqu la'alla ahdukum yaqra'ul Qur'ana fi tariqihi. Kapag nagbili ng mga salaf, nagbili isa sa mga salaf sa kanyang mga kasamahan, kapag lumabas kayo mula sa akin, maghihiwalay kayo. Baka sakali ang isa sa inyo ay magbabasa ng Quran sa kanyang paglalakad. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo kung aihambing tayo sa mga salaf, sa mga naunang mga matutuwid? Sapagkat sa panahon natin ngayon, nakikita natin na ang ilan sa mga tao matutulog ng napakahabang pagtulog. Sila ay natutulog sa mahabang pagtulog hanggang sa ang araw ay napalitan na ng gabi. At ang gabi naman ay
sila ay nagpupuyat at sila ay nanonood o gumagawa ng mga bagay na kung saan ay pinagbabawal sa kanila ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halip na sila ay bumangon sa gabi para sa qiyamul layl, sa pagdarasal sa gabi o sa pag-aaral o pagsasaliksik ng kaalaman, nakikita natin ang ilan na sila ay nakaupo kasamang ang kanilang smartphone, kanilang mga cellphone, o nakaharap sa kanilang television, computer, abala sa pagsasayang ng buhay, pagsasayang ng oras sa mga laro o sa anumang mga bagay, sa mga palabas na walang saysay at walang tigil sa paggamit ng social media. Dahil dito napabayaan na nila ang kanilang sala, hindi nila nare-review ang kanilang mga aralin. At higit pa roon ay marami silang karapatan na pababayaan dahil sa kanilang pagkakaabala, dahil sa kanilang pagsasayang ng oras. Nakikita rin natin ang ilan sa mga tao na ginugugol ang kanilang oras kasama ang mga kaibigan sa kapihan o sa gilid ng kalsada mula sa umaga hanggang sa gabi. Inaakala nila sila ay pinatay nila ang oras. Ngunit ang katotohanan ay ang oras ang pumapatay sa kanila. Sila ay nag-uusap tungkol sa walang kabuluhan usapin, chismis, paninirang puri, at pati na rin masamang tingin, at hindi nila ibinibigay ang karapatan ng daan. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakumul julusa fi turuqat." Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun tahaddathu fiha. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma in abaytum illa majlisa fa'tu at-tariqa haqqahu." Sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo sa pag-upo sa mga lansangan, sa mga daanan. Nagtanong sila sa mga sahaba, o sugo ng Allah, wala kaming mapagpipilian kundi ang aming mga upuan o kaya pagpupulong kung saan kami ay nag-uusap. Kaya sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit kung pipilitin ninyong umupo, ibigay ninyo ang karapatan ng daan. Ibigay niyo ito ang karapatan ng daan. Qalu ya Rasulullah, fama haqqut tariq? Qala غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nagtanong sila mga sahaba, o sugo ng Allah, ano ang karapatan ng daan? Kaya sinabi ni Prophet sallam, ang ibaba ninyo ang inyong mga paningin, pag-iwas sa mga masama o bawal na tanawin, huwag mang abala o manakit sa iba, bumati ng salam, mag-utos ng mabuti at magbawal ng masasama. Kaya mga alipin na Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamin ninyo ang kahalagahan ng oras na ito at huwag ninyo itong sayangin maliban sa mga bagay na kapaki-pakinabang, lalo na sa panahon ng mga bakasyon, sa panahon natin ngayon. Alamin ninyo na kayo ay pananagutin sa mga gawain pinino ninyo ng inyong mga oras. Tulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, faman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Sino man gumawa ng kabutihan na kasing bigat ng isang buti ng alikabok, ay makikita niya ito. At sino man gumawa ng kasamaan na kasing bigat ng isang buti ng alikabok, ay makikita niya ito. At alamin ninyo na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dalawang dakilang kalagayan na kung saan tayo ay magsisisi dahil sa kanyang nasayang na mga oras. At doon niya malalaman na siya ay talo at lugi sa kanyang buhay. Doon niya malalaman na siya ay talo at lugi sa kanyang buhay. Al-mawqiful awwal, ayan ang oras ng kamatayan. Kapag dumating na ang kamatayan sa isang alipin na nagpabaya, yung taong isang alipin nagpabaya, siya ay magsasabi, "Yaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akun minas salihin." O aking Panginoon, bakit hindi mo ako pinagpaliban ng kakaunti ng panahon upang magbigay ako ng kawang gawa at magiging kabilang sa mga matutuwid? Sa sandaling iyon ay hinihiling niya ang madugtungan pa ang kanyang buhay kahit kaunting oras. Kahit kaunting oras lang upang makagawa siya ng mabubuting gawa. Subalit ito ay huli na, napakahuli na. Wala yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. At hindi kailanman
Ipagpapaliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng isang kaluluwa kapag dumating na ang kanyang takdang oras. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ilubos na nakakabatid sa inyong mga ginagawa. Al-mawqifus sani, at ang dalawang kalagayan ng paghukom kapag ang mga nagpabaya, yung mga tao nagpabaya ng kanilang oras, sa tungkol nila Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi ng makita nila ang kaparusahan. Law anna li karwatan fa akuna minal muhsinin. Kung saan ay mabigyan pa ako ng pagkakataon bumalik sa mundo, kung ako ay maging kabilang sa mga mabubuti. ويقول عبود المتفرطين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. At sabihin ng lahat ng mga nagpapaya ng kanilang mga oras, sana kami ay maibalik sa mundo at hindi namin ipagtanggi, hindi namin itatanggi ang mga tanda ng aming Panginoon, at sana kami ay maging kabilang sa mga mananampalataya. Ibalit ang pagsisisi ay hindi na para sa mga nagpapabaya. Ang pagsisisi ay hindi lamang para sa mga taong nagpapabaya ng kanilang oras, ng kanilang panahon, kundi maging sa mga nagsikap at gumawa ng mabubuting gawain. Pagdating sa kabilang buhay, sila ay nagsisisi rin, sapagkat kapag nakita nila ang tao na mas mataas ang kanilang antas kaysa sa kanila, sisi na magtatanong sa kanilang Panginoon, bakit pa namin dinagdagan ang aming mabubuting gawain? Sila ay nagsisisi din. Bakit yung mga oras na mga bakanting oras na hindi nila nagawa sa pag-alaala, sa paggawa ng kabutihan, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Eh di sana tumaas ang kanilang antas tulad ng mga iba na mas mataas kaysa sa kanila. Alika faliyatanafasil mutanafisun. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa ganyan ay magpaligsahan ang mga nagnanais ng makipagpaligsahan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawin niya tayo kabilang sa mga pinahaba ang buhay at pinabuti ang gawain na nakalaan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hilingin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa huling mga buhay natin na kung saan ang ating mga oras na magamit natin sa paggugol, sa pagsunod, sa pagpinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hilingin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa mga tao na kung saan kinamumuyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sila ay nagpabaya ng kanilang oras. Sinayang nila ang kanilang oras dito sa mundo. Hindi nila ito ginamit sa mga bagay na nagbibigay ng benepisyo sa kanila dito sa mundo, at higit lalo hindi nila ito ginamit sa pagsamba, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na bilang paghahanda nila para sa kanilang kabilang buhay. So hanggang dito na lang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
بارك الله فيك وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة Waalaikumsalam الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Ustaz, syukran pengsapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.